Nagsimula kay si Luan Johnson, isang dating Marine at English Literature graduate, ay naghahanap ng trabaho bilang guro. Hiwalay na siya sa asawa at mag-isa na lang siya ngayon. Inirerekomenda siya ng kaibigan niyang si Hal Griffith sa Parkman High School, kung saan nagtuturo din siya. Nakipagpulong si Luan sa assistant principal, si Carla Nichols, upang talakayin ang posisyon. Nagulat siya nang agad siyang inalok ni Carla ng full-time na trabaho na may sweldong $24,700 kada taon, bilang kapalit kay Mrs. Gingrich, sa halip na part-time na papel na inaplayan niya. Naging maingat si Luan nang malaman niyang ang tatlong kapalit na guro ay huminto sa parehong klase sa maikling panahon. Iniiwasan ni Carla na magbigay ng malinaw na paliwanag at pilit siyang binabalaan ni Hal tungkol sa kanyang kakaharapin. Sinusubukan niyang ipahiwatig na ang mga mag-aaral ay nababagabag at mahirap pamahalaan, ngunit hindi siya nagsasalita ng malinaw. Si Luan ay nananatiling optimistiko at tumanggi na hayaan ang kanyang mga salita na panghinaan siya ng loob. Sa kanyang unang araw, sinamahan siya ni Hal sa silid-aralan at ipinaalala sa kanya kung kailangan niya ng tulong ay tawagan lang siya. Pumasok si Luan ng may kumpiyansa, ngunit hindi siya pinansin ng mga estudyante. Sila ay maingay, nakakagambala, at hindi nagpapakita ng interes sa pag-aaral. Sinusubukang kontrolin, tinanong ni Luan ang isang estudyante kung ano ang nangyari sa mga naunang guro. Sumigaw ang estudyante na pinatay nila ito, na umagaw sa atensyon ng klase. Si Emilio, ang pinuno ng klase, ay pumasok at tinutuya si Luan. Malakas ang hiyawan ng kanyang mga kaibigan, na lalong nagpagulo sa sitwasyon at nakakaistorbo sa mga kalapit na klase. Sa una, nakangiti si Luan at hindi gaanong pinansin ang eksena. Ngunit habang si Emilio ay nagtutulak pa at lumalala ang ingay, nagsimula siyang hindi mapalagay. Sa wakas, umalis siya at humingi ng paliwanag kay Hal. Tahimik na sinabi sa kanya ni Hal na ang tanging posisyon na available ay sa grupo ng mga estudyante lamang. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang pumasok siya sa higit pa sa isang silid-aralan. Nag-aalinlangan si Luan sa sarili at nakaramdam ng pagkabigo sa casual na tugon ni Hal. Ipinaliwanag niya na ang mga mag-aaral ay matatalino ngunit walang mga pangunahing kasanayan sa akademiko. Pinayuhan niya itong humanap ng paraan para makuha ang kanilang interes. Determinado na huwag sumuko, umuwi si Luan at nagsimulang magsaliksik ng mga bagong diskarte, naghahanda ng sarili niyang diskarte para sa klase. Kinabukasan, dumating si Luan na nakasuot ng sira-sirang marine-style outfit, nakasuot ng leather jacket, jeans, at boots para ipakita ang pagiging matigas. Inaasahan niya na ang hitsura ay magmukhang isang cool at confident na guro. Nang pumasok ang mga estudyante ay hindi pa rin nila siya pinapansin. Upang makuha ang kanilang atensyon, isinulat ni Luan sa pisara na siya ay isang dating Marine at tinanong kung alam nila ang karate. Bagamat ipinagbabawal ng mga tuntunin ng paaralan ang pisikal na pakikipag-ugnayan, gumawa si Luan ng butas sa pamamagitan ng paggawa ng karate sa isang ehersisyo sa silid-aralan. Dalawang estudyante, sina Daryl at Raul, ang sumali at sumunod sa kanyang mga direksyon ng may sigasig. Palibhas ay humanga, sinabi ni Luan sa kanila na mayroon silang potensyal na maging Marines, ngunit kung sila ay magsumikap at makakuha ng matataas na marka. Ang pag-eehersisyo ng karate ay nagpukaw ng interes sa kanila, ngunit mabilis na lumipat si Luan sa mga aralin sa Ingles. Nakatuon siya sa mga pandiwa gamit ang salitang piliin bilang halimbawa. Ikinonekta niya ang kahulugan sa mga desisyon sa buhay tulad ng pagpili sa pagitan ng pagsuko o pagharap sa mga hamon. Nagdulot ito ng talakayan. Ipinaliwanag ni Kali, isa sa mga mas nakatoong estudyante, kung ano ang kahulugan ng salita sa kanya at nagpakita ng tunay na sigasig. Sa kalagitnaan ng aralin, pumasok si Carla at sinabi kay Luan na gusto siyang makita ng principal. Pagkatapos ng klase, pumunta si Luan sa opisina ni Principal Grandy. Nandoon na si Carla. Walang katok na pumasok si Luan na ikinairita ni Grandy. Pinagsabihan siya ng punong guro dahil sa aktibidad ng karate at pagpili ng mga paksa ng aralin. Binigyang diin niya na dapat siyang manatili sa aprobadong kurikulum kahit na hindi ito kawili-wili sa mga mag-aaral. Kinabukasan, sinubukan ni Luan ang ibang diskarte. Nagdala siya ng mga candy bar at ibinigay ang mga ito bilang mga gantimpala para sa mga tamang sagot. Ang mga mag-aaral ay naging mas handang makilahok. Nagpakilala rin siya ng tula at nangako ng field trip sa isang amusement park kapag natapos na nila ang kanilang assignment. Kasama sa pangako ang mga roller coaster, hotdog, at mga laro. Nang magtanong ang mga estudyante tungkol sa gastos, sinabi ni Luan na ang school board ang magbabayad. Agad siyang pinagdudahan ni Emilio, tinawag itong walang kwentang pangako, dahil dito inakusahan siyang nagsisinungaling, at tumigil sila sa pakikipag-ugnayan. Nang tumunog ang bell, nanatili si Kali at nagbigay ng payo kay Luan.
Kung gusto niyang makinig ang klase, kailangan niya muna ang suporta ni Emilio. Sa pagkuha ng payong iyon, binigyan ni Luan si Emilio ng isang tula ni Bob Dylan tungkol sa isang nagbebenta ng droga at tinanong ang kanyang mga saloobin. Si Emilio ay nagpakita ng kaunting interes at tumanggi na sumali sa talakayan. Nang gabing iyon, naghapunan si Luan kasama si Hal. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Hal na dati niyang matalik na kaibigan ang kanyang dating asawa. Alam ni Luan na inilagay siya ni Hal sa isang mahirap na posisyon sa mga hindi masupol na estudyante. Ngunit nakita rin niya na ito ay isang disenteng tao sa puso. Inanyayahan siya ni Hal na gumugol ng oras sa kanyang pamilya, ngunit magalang na tumanggi si Luan, pakiramdam niya ay hindi pa siya handa. Kinabukasan, nasaksihan ni Luan ang away nina Emilio at Raul na halos naging marahas. Mabilis siyang pumasok, pinaghiwalay sila, at sinabi kay Raul na mas malaki si Emilio, kaya walang kabuluhan ang pakikipag-away. Binalaan niya sila na kapag nalaman ng paaralan ito, parurusahan niya ang mga ito, ngunit nangakong ilihim ito kapag tumigil sila. Sumang-ayon ang dalawang lalaki at umalis, ngunit binalaan ni Angela, ang kasintahan ni Emilio, si Luan na hindi pa tapos ang laban. Hindi nagtagal, sina Emilio, Raul, Daryl, at Guzaro ay nasangkot sa isa pang gulo. Sa pagkakataong ito ay sinuspinde sila ng paaralan ng 3 araw at nakita ni Luan si Raul na dinadala ng mga pulis. Nang maglaon ay ipinaliwanag ni Raul na ipinaglaban niya si Emilio upang maiwasang makitang mahina. Ikinalulungkot ni Luan ang kanyang naunang komento tungkol sa laki ni Emilio, pakiramdam nito ay itinulak nito si Raul sa laban. Kinwestiyon din niya kung bakit inaresto si Raul habang nakulong lamang si Emilio, isa sa pinakakilalang manggugulo sa paaralan. Determinado na maunawaan, nakipag-usap si Luan kay Emilio tungkol sa kanyang pag-uugali. Inamin ni Emilio na galing siya sa isang magulong pamilya at ang pakikipag-away ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagpapalaya. Ito raw ang paraan niya para makayanan bilang isang disadvantaged na bata. Gustong tumulong ni Luan, ngunit nag-alinlangan si Emilio na maiintindihan niya ang buhay nito. Pagkatapos ng klase, bumisita si Luan sa bahay ni Raul para makipag-usap sa kanyang mga magulang. Noong una, sinisi nila si Raul sa away. Ipinagtanggol siya ni Luan, sinabing pinoprotektahan niya ang kanyang sarili at isa siya sa mga paborito niyang estudyante. Inilarawan niya siya bilang matalino, nakakatawa, at marunong magsalita. Ang kanyang mga salita ay nagpalaki sa kanyang mga magulang at labis na naantig si Raul dahil tila hindi pa siya pinuri ng ganoon dati. Nang maglaon, pumunta si Luan sa tahanan ni Emilio para makipag-usap sa kanyang mga magulang, bagaman hindi ipinakita ang mga detalye ng kanilang pag-uusap. Kinabukasan, binalingan siya ng mga estudyante, sinisisi siya sa parusa ni Raul at Guzaro. Inakusahan nila siya ng pakikialam sa isang bagay na hindi niya problema. Nadismaya si Luan at binigyan ang klase ng pagpipilian. Umalis o manatili. Sa kanyang pagtataka, ipinagtanggol siya ni Emilio, at sinabing iginagalang niya ang pagsisikap nitong bisitahin kanilang mga pamilya. Dahil sa lakas ng loob niya, nanatili ang ibang mga estudyante. Pagkatapos ay nagsimula si Luan ng talakayan tungkol sa mga pagpipilian sa buhay at sa wakas ay sumali si Emilio. Ang kanyang pakikilahok ay nagpasigla sa natitirang bahagi ng klase at nagsimulang bumuti ang kapaligiran. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang paggalang ni Emilio kay Luan. Lalo na dahil nagpakita siya ng tunay na pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagbisita sa mga tahanan ng mga estudyante at pagsuporta sa kanila. Tinupad din niya ang kanyang pangako na dadalhin ang klase sa isang amusement park. Nasiyahan ang mga estudyante sa paglalakbay na ito. Ngunit pinuna siya ng punong guro na si Grandandi dahil sa pag-aayos ng isang bagay sa labas ng mga pamantayan ng paaralan. Kalmadong ipinaliwanag ni Luan na inimbitahan siya ng mga estudyante at siya na lang ang nagbayad ng lahat. Si Grandandi ay nanatiling hindi napahanga, ngunit wala siyang magawa para pigilan siya. Dahil sa momentum na iyon, ipinakilala ni Luan ang hamon ni Dylan Thomas, na hinihiling sa mga estudyante na bigyang kahulugan ang mga tula ni na Bob Dylan at Dylan Thomas tungkol sa kamatayan. Ang premyo ay isang magarbong hapunan kasama siya sa isang mamahaling restaurant sa lungsod. Sa kanyang pagtataka, sineseryoso ng mga estudyante ang hamon, kahit na gumugugol ng oras sa silid-aklatan upang magsaliksik. Sa halip na pahalagahan ang pagsisikap na ito, malupit na hinusgahan ng mga librarian ang mga estudyante. Ang mga nanalo ay sina Raul, Daryl, at Kali. Gayunpaman, hindi nakadalaw si Kali sa hapunan dahil kailangan niyang magtrabaho sa isang supermarket. Nangako si Luan na dadalhin ang kanyang pagkain sa kanyang pinagtatrabahuan. Nang gabing iyon, natuloy ang hapunan, ngunit si Raul lang ang nakasama dahil ang iba ay kailangang magtrabaho. Ang restaurant ay nakaramdam ng labis para kay Raul,
ngunit hinimok siya ni Luan na mag-order ng pagkain at panatilihing magaan ang usapan upang maging komportable siya. Sa hapunan, ipinagtapat ni Raul na nakaligtaan niya ang pag-aaral para magtrabaho. Ipinaliwanag na kailangan niya ng pera para pambayad sa inuupahang jacket na nagkakahalaga ng $200. Nagulat si Luan na gagastos siya ng malaki para sa isang piraso ng damit. Ipinaliwanag ni Raul na kakaunti lang ang magagandang damit niya at gusto niyang maging matatag. Naantig, inalok ni Luan na ipahiram sa kanya ang pera sa isang kondisyon, kailangan niyang bayaran siya sa pamamagitan ng pagtatapos sa paaralan. Nagulat si Raul sa hindi pangkaraniwang deal, ngunit sa huli ay pumayag. Maya-maya, binisita ni Luan si Kali sa supermarket para maghatid ng pagkain. Doon niya nalaman na ililipat si Kali sa ibang paaralan dahil buntis siya. Naniniwala si Luan na may potensyal si Kali na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa Ingles. Si Kali, gayunpaman, ay nagpumilit na huminto upang tumutok sa kanyang sanggol. Kinabukasan, tinanong niya si Carla tungkol sa paglipat at nalaman niyang hindi ito kinakailangan, ang kagustuhan lamang ni Carla. Nagmamadali sila na para ibahagi ang mabuting balita kay Kali, ngunit hindi gaanong naging masigasig si Kali. Ibinunyag niya na pinipilit siya ng kanyang boyfriend na lumipat at alagaan ang kanilang pamilya. Nalaman ang sitwasyon, si Luan ay nakipag-usap ng pribado kay Kali. Ibinahagi niya ang kanyang sariling kwento ng pagiging nakulong sa isang mapang-abusong kasal, umaasang makikita ni Kali na mayroon siyang mga pagpipilian. Bagamat kakaunti ang sinabi ni Kali, masasabi ni Luan na nakarating sa kanya ang kanyang mga salita. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang baguhin ng mga pamamaraan ni Luan ang pananaw ng kanyang mga estudyante sa pag-aaral. Noong una, gusto nila ng mga gantimpala para sa bawat gawain. Ngunit itinuro niya sa kanila na ang pag-aaral mismo ang tunay na gantimpala. Ang kakayahang magbasa, mag-isip, at umunawa ay isang gift. Ang isang malakas na pag-iisip ay kailangang sanayin, at ang bawat bagong ideya ay parang isang bagong kalamnan. Ang mga kalamnan na iyon ay magpapalakas sa kanila, mga kasangkapan upang harapin ang mahirap na mundo. Ang katatagan, paalala niya, ang kanilang pinakadakilang sandata. Ang mga pag-urong ay hindi tumigil doon. Hindi nagtagal ay napaharap si Luan ng isa pang hamon nang dumalaw siya sa tahanan ni Daryl at Lionel. Inilayo sila ng kanilang mga magulang sa paaralan, sa paniniwalang sinira ni Luan ang kanilang buhay sa kanyang mga tula. Sumang-ayon ang kanilang lola, sinabi na ang mga lalaki ay dapat tumulong sa pagbabayad ng mga bayarin sa halip na habulan ang mga pangarap na maging doktor o abogado. Ang pagkawala ng tatlo sa kanyang pinakamagagandang estudyante ay sumisira sa diwa ni Luan. Naging mas mahirap ang pagtuturo, ngunit hinikayat siya ng iba pang klase na magpatuloy. Nang mabawi niya ang kanyang pagtuon, lumitaw ang isa pang krisis. Nalaman ni Luan na si Emilio ay inakusahan ng pagiging isang drug dealer at ng pagnanakaw ng kasintahan ng isang tao. Siya ngayon ay pinagbantaan ng kamatayan. Di nagtagal, nadatnan ni Luan sina Emilio at Angela na nagtatalo sa bakuran ng paaralan. Ibinunyag ni Angela na may dalang baril si Emilio dahil pinagbantaan siya ng nobyo ng dati niyang kasintahan na papatayin siya. Parehong hinimok ni na Angela at Luan si Emilio na manatili sa bahay ni Luan para sa kaligtasan. Noong una, tumanggi siya, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Habang nanatili si Emilio, sinabihan siya ni Luan para sa mga detalye tungkol sa banta. Naniniwala siya na ang paaralan ay maaaring makialam at ipadala ang batang lalaki na responsable sa detensyon ng kabataan na maaaring maprotektahan si Emilio. Hinimok niya siya na iulat ang sitwasyon sa punong guro. Nakinig si Emilio, ngunit sinabing itatakpan siya ng pag-uulat bilang isang snitch. Inamin niya na handa siyang pumatay sa halip na dalhin ang label na iyon. Si Luan ay natakot, ngunit patuloy niyang sinisikap na mga tuwiran sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang buhay ay nakataya at ang pag-uulat ay ang tanging paraan pasulong. Sinabi ni Emilio na pag-iisipan niya ito at pag-isipang makipag-usap sa principal. Nang gabing iyon, gayunpaman, umalis siya sa kanyang bahay nang walang sabi-sabi. Kinaumagahan, pumunta si Luan sa paaralan at tinanong si Principal Grandandi kung nakita niya si Emilio. Sinabi niyang pinaalis niya si Emilio dahil hindi pa siya kumakatok bago pumasok. Bumalik si Luan sa kanyang silid-aralan. Ilang sandali pa, dumating si Carla at sinabi sa kanya na si Emilio ay natagpuang patay. Ipinaliwanag ni Carla na ang bangkay ni Emilio ay natuklasan 3 block mula sa paaralan, pinagbabaril hanggang sa mamatay. Hiniling niya kay Luan na huwag sabihin sa mga estudyante, nag-aalalang baka magkagulo sila. Hindi pinansin ni Luan ang kahilingan at sinabi sa klase ang totoo. Nagulat at nadurog ang puso ng mga estudyante, ngunit hindi sila nagkagulo gaya ng kinatatakutan ni Carla.
Napailing si Luan sa pagkamatay ni Emilio. Sa paniniwalang nabigo siya bilang isang guro, nagpasya siyang huminto. Sinabi niya sa klase na ito na ang huling taon niya, na nag-aalok ng dahilan na hindi siya pumirma ng permanenteng kontrata at may iba pang plano. Gayunpaman, alam ng mga estudyante ang tunay na dahilan. Nakita nila kung paano nawalan ng motibasyon ang pagkamatay ni Emilio at ang pagkawala ng ibang mga estudyante. Makalipas ang ilang araw, tinulungan ni Raul si Luan na mag-impake ng kanyang mga gamit. Pinasalamatan niya ito sa pagbibigay sa kanya ng pera para makabili ng jacket, na sinasabing ito ang pinakamabait na kilos na ipinakita sa kanya ng sinuman. Hinikayat ni Luan si Raul na magpatuloy sa pag-aaral, na sinasabi sa kanya na gusto niyang makita siyang makapagtapos. Nag-alinlangan si Raul na magtagumpay siya nang wala siya. Tiniyak sa kanya ni Luan na siya ay mas matalino kaysa sa kanyang pinaniniwalaan at may kakayahang magtapos. Samantala, pinaalalahanan naman ng ibang estudyante si Luan na kailangan pa rin nila siya. Nais nilang makapagtapos ang kanyang patnubay, ngunit hindi agad nabago ng kanilang mga salita ang kanyang isip. Sa kanyang huling araw, bumalik si Kali sa paaralan at sumali sa klase ni Luan. Sinadya siyang ibalik ni Raul, umaasang makumbinsi nito si Luan na manatili. Tapos sabay-sabay na nagsalita ang lahat ng estudyante. Ayaw daw nilang umalis siya. Ipinaalala nila sa kanya ang mga tula na pinag-aralan nila tungkol sa pagpili at katatagan, na itinuturo na ang pagsuko ngayon ay sasalungat sa lahat ng itinuro niya sa kanila. Nakarating sa kanya ang kanilang mga salita. Napagtanto ni Luan na ang mga estudyante ay lumaki sa pag-aalaga sa kanya tulad ng pag-aalaga niya sa kanila. Ayaw nilang lumayo siya ng walang laban. Dahil sa kanilang determinasyon, pinili ni Luan na manatili. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagtuturo at tumayo sa tabi ng kanyang mga estudyante. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.